Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako'y natutuwa at alam ko ating Panginoon ay natutuwa dahil palagi nakikinig sa salita ng Diyos. Alam niyo, may papakita niyong pag-ibig niyo sa Diyos kung palagi ka nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Minamahal naming Ama sa langit, napakabuti mo sa amin. Dahil binigyan mo kami ulit ng pagkakataon na makapiling ka, marinig ang iyong salita, at bigyan buhay sa magitan ng salita. Panginoon, sana po ipadala mo yung banal na Espiritu na gabayan kami sa palatuntunan na ito, na bigyan liwanag, na bigyan inspirasyon, at bigyan lakas na masundan ay yung salita. Panginoon, tinatas din namin yung mga tao may mga problema, ay may sakit, naguguluhan sa buhay, na sana po ay hipuin mo sila na yung pag-ibig upang sila mabigyan lunas sa kanilang mga katayuan at adikain. Ito yung namin sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kapatid, doon sa unang pagbasa, naalala ko po si San Agustin. Alam niyo si San Agustin kasi, ay nung siya'y bata pa, naku, ang buhay niya ay maranya. No? Lahat ng kalokohan, sabi lahat ng kasalan, tinikman niya na. Lahat ng kasarapan ay ginawa niya na. Pero at the end, sa huli, napagod siya. At isinulat niya later, Lord, nilikha mo ako. At ang aking puso ay maligalig, nababalisa, hanggang naparoon sa iyong puso. My heart was restless until it rests in you. You created us, Lord. Nilikha mo kay Panginoon. At ang aking puso ay hanggang di bumabalik sa iyong puso. Totoo po yun, no? Kasi po ay doon sa unang pagbasa, sabi ni Jeremiah, "Cursed be the people who cling to money, to makamundo, and hindi tinataligdan nila ang Diyos." Hindi pwede po yun. Kasi ang lumikha sa atin ang Panginoon. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos upang tayo makabahagi sa Kanyang pagka-Diyos, pagkabahagi. Yan ang purpose ng ating buhay, to be one with God. Hindi lang mga Katoliko, Kristiyano ang nakakalam naman. Ibang other religion, no? Mga Buddhist, Muslim. To be one with God is our purpose. No? To be one with God. Hindi sa kayamanan. Kaya hahanapin mo yung kasarapan sa kayamanan, hindi ka masasatisfied. Di ba? Very obvious eh. Oh, yung mga billion ang pera. Pag gusto mo magkapera, ay malinaw. Hindi sila nasasatisfy sa pera. Kaya tingnan si Francis of Assisi. Oh, mayaman siya. Pero na-meet niya si Jesus, nakita niya si Jesus sa isang leper, ay binigyan niya ang kayamanan niya. Ano? San Pablo, sabi niya, "For me now to live is Christ." Hindi sa aking dating trabaho. For me to live is Christ. Yung pantunay na kaligayan, to be one with God. Kasi Jeremiah, ay sinasabi niya na yun, na yung mga nakikling sa mga Diyos-Diyosan, sa kayamanan, cursed be them. Pero those who cling to God, blessed, pinagpala sila. Kaya huwag tayo makinig sa mundo. Kasi ang mundo, kung mayaman ka, kung sikat ka, kung makapangyarihan ka, maligaya, malaking kasinungalingan po yung mga kapatid. No? Kasi, kita, may mga sikat na balito, biglang nagpapakamatay. Dahil hindi siya maligaya eh. Kaligayahan natin is to be one with God. No? And sabi ni St. Therese, God alone suffices. Siya lang ang makakasatisfy sa ating pangangailangan, ang Diyos lamang. Doon sa pangalawang sa Banal Ebanghelyo naman, napakinggan natin ang istorya ni Dives, ito yung rich man, at saka si Lazarus. Alam niyo, ito istorya ito, nakapagbigay pag-asa sa mga mahihirap. Alam niyo, nagtatrabaho ngayon sa mahirap na lugar. Kung nakikita kayo mga sa squatters ng gano'n, parang mas masaya pa sila kaysa yung mga nakikita ko nasa Forbes Park. Dumaan ka sa Forbes, ang tahimik-tahimik, Paskong-Pasko, nakasimangot yung mga tao ng gano'n. Pero doon sa amin, doon sa Katmon, dumaan ka, mga tao nagsasaya sila, mga hirap, pero masaya sila, no? Pero anyway, kung di nila nakuha yung gantimpala sa Banal Ebanghelyo, kung ano mahirap ka pa, namatay ka, sigurado ka sa langit. Gaya na yung si Dives, yung si Lazarus.
na nakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, kung tinitingnan natin yung talinghaga, si Dives naman, yung rich man, hindi naman niya sinipa yung si Lazaro. Hoy, walis ka dyan! Hindi naman eh. Hinayaan niya lang kumain doon sa kayo, nahuhulog ng pagkain. Alam mo yung pagkakamali ni Dives, yung mayaman? Yung kasalanan walang pake. Walang pakialam. Nakita niya si Lazaro na gutom, yung mga aso, dinidila ang kanyang mga sugat. Wala siyang pakialam. Yun ang mahirap. Wala kang pakialam. Halimbawa, may nagbibida sa akin, Father, hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi ako nagagrabihan ng tao. Oo nga, hindi ka pumapatay ng tao, pero yung kapitbahay mo namamatay sa gutom. Hindi ka pa rin makakapasok sa langit. I was hungry and you did not feed me. Galit na galit ang Diyos sa mga taong indifference. Walang pakialam. Alam nyo, may nabasa akong istorya. I don't know, yung fourth Magi. Mga alam lang, 3 Magi yan eh. Pero meron yung fourth Magi. Ito po yung kay Van Dyke, istorya niya. The fourth Magi. Actually, 4 yan. Kaya lang isa ang pangalan niya is Aradab, no? Si Aradab ay si Melchior Baltasar Gaspach kasi siya pangalan Aradab, no? Actually, nag-usap-usap sila na makikita sa lugar at sabay-sabay silang pupunta. Susundan yung ilaw ng ganon. Ay, ito si Aradab kasi natrasado siyang dumating. Ay, ang dala niya palang regalo ay isang sapphire, ruby, at saka perlas, no? So, yun ang dalawa niya ibigay niya kay Jesus, yung pinanganak, no? Eh, kaso, habang pupunta doon sa lugar na pagmimitan nila, may nakaando sa bahay na may tao, may alin na ang taas-taas ng lagnat. Eh, sabi niyo, hindi ko pwede iwanan ito kasi mamamatay ito kung ito yung alagaan. Sinalagaan niya muna yung ale hanggang bumaba ang kanyang fever. Pagkatapos, so medyo okay na yung nga. At pagdating sa lugar na pagmimitan ng mga 3, ay yung 4, wala na yung 3 Magi. Eh, paano nga niya makakahabol? Kaya yung sapay, ibinili niya na ng camel upang makahabol siya. No? Okay, di lakad siya. Pagdating na naman dun sa Bethlehem ng ganon, wala na ulit yung mga si Blessed Virgin Mary at si Jesus na nawala. Kasi si Herod, pinapatay yung mga bata. Kahit wakbo na sa Egypt yung mag-asawa. No? So, habang nakatuloy sa bahay, yung bahay na ito, may batang lalaki na 2 years old. No? Ay may mga sundan papasok. Ang ginawa niya, kinuha niya yung ruby, kata sinuhulan niya yung soldier. O, sa'yo ng ruby, huwag ka na pumasok dito. Adi, kinuha ng soldier, di naligtas. No? And then, pagkatapos, hinalap niya ngayon si Jesus. Wala ba't nung ganyan, hinahanap niya ng gano'n. Hanggang pumunta sa Jerusalem, na si Jesus, napakinggan nandun daw si Jesus, ang ganyan. No? So, habang hinalap niya si Jesus, may babae tumatakbo. At hinuhuli pa ng mga sundalo dahil siya pambayad utang ng kanyang mga magulang. Magiging alipin. Ay, nagmakaawa doon kay Aratab. Sabi niya, ako iba, tulungan mo. Ay, last na, yung pearl. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ay, kawawa itong babae. Hindi, binayaran niya utang. Binigyan ng pearl. And habang naglalakad siya, maingang tao, nahulugan siya ng bato. na hinimatay. At may kumuha siya mabayad sa kanya. At ang salita si Aratab. Lord, sabi ng Lord, nasaan ka? Sabi niya. And nagsalita ng Lord, noong ako'y nagugutom, pinakain mo ako. Noong ako'y hubad, binigyan mo ako ng damit. Sabi niya, noong ako'y nauhaw, pinainom mo ako. Anong ginawa mo si pinakamaliit, ay ginagawa mo sa akin. Katapos napangiti sa Aratab, sabi niya, nakita ko na pala si Jesus. Ganon. Kung anong ginawa natin sa pinakamaliit, ay ginagawa natin sa iba. So mga kapatid, huwag natin gayain ang halimbawa ni Dives na walang pake. Ayaw ng Panginoon sa mga taong walang pakialam sa mundong ito. Amen. Did you know, well, the baby
For the first time, I know that it was some loving nights, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Would you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? I know that it was a loving face, and I wish it